Faith defies, denies reasons. Ulitin ko ang titulo ng mensahe. Faith defies, denies reasons. Buksan po natin sa Romans chapter 8, verse 1. Romans chapter 8, verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Huwag mo pong kalilimutan yung ikalawang bahagi. To them, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Dito po maraming humihinto. Ako'y na kay Kristo, kaya hindi na ako hahatulan. Incomplete po yun. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Namumuhay hindi sa laman, namumuhay sang-ayon sa Espiritu. So, kailangan pong ituloy mo sa ikalawang bahagi. Namumuhay hindi sa laman, namumuhay ay sang-ayon sa Espiritu. At atin pong unawain sa Romans 8:13, sa verse 13 po, for if you live after the flesh, you shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. Ating pansinin, ye shall die, ye shall live. Ikaw ay mamamatay, ikaw ay mabubuhay. So ating pansinin, kapag nabuhay ka sa laman, ikaw ay mamamatay. Ngunit, kung mabubuhay ka sa Espiritu, ikaw ay mabubuhay. So ano ang pamumuhay sa Espiritu? If you live after the flesh, so what is the flesh? The body. So, for if you live after the flesh, what is the flesh? The body. For if you live after the flesh, you shall die, but if you through the Spirit do mortify the deeds of your body, you shall live. Yun pong mortify ay patayin. If you do mortify the deeds of the body, patayin mo yung mga gawain ng iyong laman. Purihin ang Panginoon. Alalahanin mo po na hindi nakalulugod ang sino mang nabubuhay sa laman. Sa Romans 8 verse 8 verse 8. So then, they that are in the flesh cannot please God. Kung magkagayon nga, silang nabubuhay sa laman, hindi nila mabibigyan ng kasiyahan ang Diyos. He that live, they that are in the flesh cannot please God. Sa Hebrews 11, verse 6, this is the only way to please God. Sa Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is,
And that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So what is the way to please God? By faith. So ang paglapit sa Diyos ay by, ang pamumuhay araw-araw ay by, purihin ang Panginoon. Kaya paglalapit ka sa Diyos, ikay naniniwala sa Diyos. Amen? For he that cometh to God must believe that He is present. The name of the Lord is I am. Not I was. Not I will. I am. So, ang Diyos ay Diyos sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay Diyos noon, magpakailanman. Kaya kailangan paniwalaan mo that God will never forget how to do miracles. He will never forget because He is a master in doing miracles. Amen po ba? Hindi nakakalimutan ng Diyos yung kanyang karunungan gumawa ng himala. O, purihin ang Panginoon. We are in the world, but we are not of the world. Tayo'y nasa daigdig, pero hindi tayo kabilang ng mga taga-sanlibutan. Amen? So, atin pong unawain, dito magkakaiba ang mga makadiyos at ang mga makalupa. O, purihin ang Panginoon. Wala kang inaasahan, kundi ang Diyos. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan, kundi ang Diyos. Remove idolatry in your heart. What are your idols in your heart? Sino ang iyong inaasahan? Ano ang nakapagpapaligaya sa iyo? Kapag may mga bagay na humahadlang, dahil dapat ang Diyos lamang ang ating kaligayahan. Bakit po hindi matuto ang mga tao? Aral ng aral pero walang natututunan. They keep on learning but they don't come into understanding. Bakit po? Hindi kasi tama ang puso. Kapag ang puso mo'y para sa iyo lang, that is selfish motive, selfish desire, hindi mo matututunan ang salita ng Diyos. Hindi ho pwedeng sarili lang. Kailangan po na matuto tayo na mabuhay para sa Diyos, para sa iba. Selfless life. For without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So there is first a coming to God, and then a continual seeking after God. Pag ikaw ay lumapit sa Diyos, tuloy-tuloy na hahanapin mo ay ang Diyos. Amen po ba? Ang lalapit sa Diyos, kailangan mo nang maniwala na ang Diyos ay Diyos. Purihin ang Panginoon. At kailangan na tuloy-tuloy na ang hinahanap mo ay ang Diyos, hindi ginto. Tandaan mo po sa parable, sa mga talinghaga, ang mamahaling perlas doon ay sino po? Ang Panginoong Hesus. Kaya nga kailangan ang Panginoong Hesukristo ang iyong mimithiin na makamit. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya nga ating unawain ang nabubuhay sa laman. Ano ang sabi ng 8:8? Ng Romans 8:8, ang nabubuhay sa laman. Ano ang sabi ron? Romans 8:8. So then they that are in the flesh cannot please God.
Kung magkagayon, silang makalaman ay hindi makapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Tatanungin ko po kayo, mahalaga po ba sa inyo ang pag-aaral ng Biblia? Salamat doon sa impit na amen. Amen. Mahalaga ba sa inyo ang buhay ng panalangin? Kaya po may pagsubok tayo para tayo ay matutong manalangin. Kaya po tayo may krisis para tayo matutong magsaliksik. Sapagkat ang paghanap sa Diyos ay ang pagbabasa ng Biblia. Ang paghanap sa Diyos ay ang pagsisiyasat sa mga pangako ng Diyos. Kaya kung hindi ka nagsisiyasat sa Biblia, hindi mo hinahanap ang Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi. Ang Diyos madaling matagpuan. Ang tao, mahirap matagpuan. Lalo na pagsisingilin mo. Pero ang Diyos, kasinglapit lamang ng ating puso. God is so near. Amen? And the way to heaven is so easy. Heaven is just one prayer alone. Ang langit po ay isang panalangin lang. Kaya kung gusto mo ng langit sa iyong buhay, langit sa iyong bahay, manalangin ka. O, purihin ng Panginoon. So, ngayon natin pong unawain. Faith denies reasons. So, una nais ko pong ipaunawa sa inyo, number 1, it is not fanaticism. Number 2, it's not fatalism. Number 3, it is not suicidal. Number 4, it is not foolishness. Yun pong mga panatiko ay nasisira. Yun pong walang pundasyon sa kaniyang buhay sa pananampalataya ay mawawasak. At atin pong unawain, kapag humakbang ka at naniwala ka na ikaw ay may mahabang buhay, hindi po ibig sabihin ay isa sa isang tabi mo na ang mga practical na pamamaraan. Hindi po. Maliban lang sabihin ng Diyos, katulad ng aking mga karanasan sa nakaraan, ako ang magpapagaling. At pag narinig ko sa Diyos na siya magpapagaling, wala po akong gagawin kundi hintayin siya. Kaya nga napakalaga po na maunawaan mo at makilala ang tinig ng Panginoon sapagkat laging tatandaan po natin ang tinig ng Panginoon ay hindi sasalungat sa salita ng Diyos. Ang tinig ng Panginoon ay uugnay at lilinya sa kanyang salita. Never na ito ay sasalungat. Kaya nga ating unawaing mabuti na napakahalaga na iyong maunawaan kung ano ang pamumuhay sa pananalig. Ang pananampalataya po'y bahagi lang ng pananalig. Ang Tagalog po sa faith ay pananalig. At ang Tagalog po sa belief ay pananampalataya. Ang pananalig po ay belief, trust, and expectation. Yun po yung kabuuan ng pananalig. So faith is believing God, trusting God, and hoping in God. Kaya nga, sabi ng mga awit, I trust in the Lord, and I wait patiently for the Lord. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon, at ako'y nagtitiis na hinihintay ko ang Panginoon. Kaya nga po, ang pananalig po ay totoo. Ito po, bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Kayo ba'y naniniwala na umikot sila ng 7 araw sa paligid ng walls of Jericho? Naniniwala